Alam mo may mga alaala na nakatago sa isang lasa o di kanya sa isang amoy, di ba? Mga kwentong bumabalik sa tuwing may nakikita tayong isang bagay mula sa ating pagkabata. Ngayon, samahan niyo akong silipin ng isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang nawawalang puno at sa isang paghahanap na babago sa lahat. Teka, balik tanaw muna tayo sandali. Pilitin mong isipin, yung lugar na yun, baka sa ilalim ng isang malaking puno o sa isang bakanting lote kung saan kayo naglalaro o kahit sa isang simpleng sulok lang ng bakuran ninyo. Yung lugar kung saan parang walang katapusan ng saya at tawanan. Hawakan mo muna yung alalang yan ha, kasi dyan mismo nagsisimula ang paglalakbay natin ngayon. At dito nag-ugat ang lahat. Sa isang simpleng kwento ng isang nanay na naipasa sa kanyang mga anak. Isang kwento tungkol sa isang puno ng aratiles na naging sentro ng buong kabataan niya. Kasi hindi lang to basta puno. Para sa kanya, ito yung mundo niya. Mundo ng saya, ng taguan, ng akyatan, at syempre, ng matatamis na alaala. At dito natin makikita kung gaano kalaki ang pinagbago. Grabe ang pagkakaiba. Yung bakuran na dati punong-puno ng buhay, may lilim ng aratiles, may huni ng mga ibon, ngayon isa na lang sementadong garahe. Tahimik, walang buhay, at naging tambakan na lang ng mga gamit na kinalimutan na. Yung pagbabago, hindi lang sa itsura, kundi sa buong pakiramdam. Ang bigat, isang malinaw na paalala ng kung anong nawala sa paglipas ng panahon. So ano nga ba ang lasa ng arateles? Sabi sa kwento ng nanay nila, para daw itong mga bola-bolang asukal. At yung maliliit na buto sa loob, parang buhanging matamis daw na mararamdaman mo sa bibig mo. Isipin mo yun, yung ganitong klaseng paglalarawan ang nagbigay buhay sa isang prutas na hindi pa nila nakikita o natitikman man lang. Isang lasa na nabubuhay na lang sa mga salita. At dahil sa mga kwentong yan, dahil sa pananabik, nagsimula ang isang misyon. Isang pangarap na muling hanapin at buhayin yung nawawalang puno sa gitna ng isang mundong tila naging puro semento na. Unang ginawa nila, sinubukan nilang bigyan ng itsura yung alaala. Paulit-ulit nilang dinurowing yung puno, siguro umaasa na sa bawat guhit, mas nagiging totoo ito sa isip nila. Na baka malay mo, sa pagguhit nila, bigla na lang itong lilitaw sa harapan nila. Hindi lang yun, hinanap din nila ang bakas nito sa sining. Pinakinggan nila yung mga lumang awitin. Baka sakali, di ba? Baka may ibulong yung mga kanta tungkol sa kung nasaan na ba yung mga nawawalang puno. Pero wala. Kahit saan sila magpunta sa buong bayan, bigo sila. Para bang ang buong lugar ay nakalimot na. Walang puno, walang halaman, kahit damo halos wala na. Yung berdeng tanawin na buhay sa kwento ng nanay nila, isa na lang malayong alala. At ito pala ang mga dahilan. Sa ngalan ng tinatawag nating pag-unlad, mga bagong kable ng kuryente, mga kalyeng pinaluwag, mga bagong gusali at subdibisyon, unti-unting isinakripisyo ang mga puno. Bawat puno na pinutol, isang piraso ng nakaraan ang nawala para sa progreso. Pero alam mo kung ano ang nakakatuwa sa buhay? Madalas, kung kailan pakiramdam mo wala ng pag-aasa, doon naman sumusulpot ang mga himala at kadalasan sa mga lugar na hinding-hindi mo inaasahan. Isang bulong, 4 na salita lang, pero ito ang nagpapabago sa lahat. Sa gitna ng isang madungis na bakuran ng pabrika, sa lupang halos nilaso na ng usok, may isang munting halaman na pilit na nabubuhay. Isang punla ng aratiles. Dito sila napahinto. Biglang may bumababagag sa kanila. Kukunin ba natin? Tanong nila sa isa't isa. Paano kung mahuli tayo? At saka, hindi naman natin puno yan ah. Sa isang banda, nandun yung takot. Pero sa kabila, nandun yung pagnais na iligtas ang isang bagay na napakahalaga. At ito ang naging sagot nila sa sarili nilang tanong. Isang katwirang na hindi galing sa pagiging sakim, kundi sa awa at pagmamalasakit. Naisip nila, kung iiwan nila yung punla doon, sigurado mamamatay lang ito. So ang pagkuha dito ay hindi pagnanakaw, isa itong rescue mission. Kaya ginawa na nila ang nararapat. Dahan-dahan, maingat na parang isang kayamanan, hinugot nila ang punla mula sa lupa. Niyakap nila ito na parang isang sanggol na kailangan ng proteksyon. At tumakbo sila, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa excitement na bigyan ito ng bagong buhay sa isang lugar kung saan ito lalago. At yung punlang itinanim nila, hindi lang ito naging isang halaman,
Naging isa itong buhay na pamana, isang alaala na sa wakas ay mayroon ng lasa. At lumipas nga ang mga taon. Yung maliit na pulang niniligtas nila, lumago kasabay nila. Hanggang sa isang araw, napansin na lang nila, mas matangkad na ito sa kanila. At ang pinakamahalaga sa lahat, nagsimula na itong mamunga. At sa wakas, yung lasa na dating nasa kwento lang, ngayon abot kamay na nila. Bawat bungang nahuhulog sa lupa ay hindi lang basta prutas, kundi patak ng matamis na tagumpay. Ito na, yung katuparan ng isang pangarap na nagsimula lang sa isang lumang kwento. At dito, nabuo ang isang pangako. Ang kwento, hindi na ito magtatapos sa kanya. Yung punla na pamana ng kahapon, ngayon ay magiging pamana na rin para sa bukas. Isang pangako na titiyaking ang lasa ng aratiles ay hindi na muling makakalimutan at matitikman din ng susunod pang henerasyon. At ngayon, gusto kong ibalik sa iyo ang tanong. Lahat tayo may mga punla mula sa ating nakaraan. Maaring isa itong kwento mula sa lolo't lola natin, isang aral mula sa ating mga magulang, isang tradisyon o isang simpleng alala na nagpapasaya sa atin. Ang tanong ay ano sa mga ito ang handa mong alagaan, diligan at palaguin para maipamana mo rin sa mga darating na panahon. Dahil baka sa huli, ang pinakamahalagang bagay na maibibigay natin sa hinaharap ay ang mga ugat na magdudugtong sa kanila sa kanilang sariling kahapon.